Alam niyo, ang tinitingnan ko na lang sa inyo mga kapatid, yung mga puso niyo. Hindi na ako tumitingin sa galing dahil lahat naman tayo, ang purpose dito ay para ma-expose kayo. No? Kayo matakot. Kahit sinong magaling dyan na mag-criticize sa atin, tapon niyo agad sa akin sa Pastor Alex ng utos eh. So, ako ang sasagot. Okay? Para matuto tayo. Malay niyo. Pagdating ng panahon, maging pastor sa Bilyaba yan. Doon sa amin kasi, doon sa katabing bayan namin to eh. Oh. So, pag ikaw ay pagpalain ng Panginoon Brad, gamitin ka doon sa Bilyaba. Oh no, hindi natin alam. Luto lang, pastor. Ha? Sa pagluluto na. Si Marta, okay man siya sa pagluluto. Walang question pagluluto. Si Marta, pero si Jesus Christ ang nag-recommend talaga. Nag-comment, no? Si Mary, she choose the good things. Di ba? So, mahalaga talaga ang paglilingkod, brad. No? Ang salita ng Panginoon. Kasi Diyos yan eh, binibitawan mo. No? So, sige lang. Huwag kayong mag-alala. Anybody who are going to criticize, it is just that we are using the men in this church to be exposed at matuto kasi galing din ako dyan. Siguro kung hindi ako dumaan sa pakinggan yan, baka hindi ako pastor ngayon, siguro. Ganon. So, napakahalaga, matuto tayo. Dahan-dahan lang. Okay lang, dahan-dahan. Kunti-kunti, ganon. Medyo miss up, magulo, okay lang yan. Sige lang. Pagdating ng panahon, aral ka ng aral. Pero huwag niyang pabayaan ang sarili niyo. Baka naman dahil ka-preach na kayo ng isang beses, salamat pastor, nandito na ako, nakatayo na ako, kontento ka na. Hindi, aral. Kahit isang bersikulo, dalawang bersikulo, tapos aralin mo. Tapos paliwanag mo. Ganun lang. Kung mahirapan kayo sa English, Tagalog ang puntahan niyo. Kung may mali, andito ako, ipokorek natin. No. Katulad na sabi mo, Brad, si Abraham may wifi. May wifi talaga. Well, if you are going to study the Bible, in the book of Job, it is already mentioned there about technology. Now, even in the book of Daniel, binanggit na rin yan doon about technology. So, yung wave, yung telepono, binanggit na yan doon sa book of yung science, binanggit na yan doon sa book of Job, chapter 38. So, sige lang, do not worry. Okay yan, sige lang. Baka wife ang ibig sabihin niya ni brother. Kasi sabi nga, may isang kwento dyan kumusta da yung kasama, hindi, ano ba yung kwento sa TikTok na about wifi? Yun pala, wife ang ibig sabihin. No? So, huwag kayong mag-alala, aral lang ng aral. Makinig kayo kung paano ako nagsalita, makinig kayo kung paano tinuturo ang salita ng Panginoon para matututo tayo. Alright? Walang magaling dito. Okay? Walang magaling dito. Puros tayo natututo. Kahit ako natututo ko sa inyo, natututo kayo sa akin, two-way-fold yan. Alright? Para sa Panginoon. Hindi natin kailangan yung mga magagaling dito. Kasi yung magagaling, medyo matataas din ang ego niyan ang Diyos pa naman hindi tumitingin sa kining galing ng tao. Tumitingin yan sa puso. Hindi sa nguso. Sa puso tumitingin ng tao. Amen mga kapatid? Alright? Tayo mag-aral sa ating Friday School. Patuloy sa ating Christology. Alright? At mamaya ay dahil Valentine's ngayon. Baka naman bawat isa sa inyo binabati niyo ng mga asawa niyo Happy Valentine's mamaya babalatan ko kayo ng buhay mamaya. Alright? Kung may Saturnalia, may Lupercalia. Okay. Hindi tayo niwala dyan. Sabi nila, ang hotel daw ngayon sa araw na ito fully loaded. At nangasira, umabagsak sa dami ba naman nang nagdi-date. Sabi ko, panahon lang pala ng Valentine's kayo umiibig sa mga mahal nyo, ha? Bakit? Pag hindi Valentine's Day,
Hindi niya minamahal yung mga isingirog niyo. Okay, mga asawa niya. Ganun. Alright. There's no Valentine's Day for the Christians. Amen? Amen. Okay. Sa pagpatuloy ng ating pag-aaral about Christology, brethren, we understand sa mga nakalipas na mga pag-aaral natin about the incarnation of Jesus Christ. I hope you learned something about incarnation of Jesus Christ. Ano meaning ng incarnate? Incarnate or incarnation is to embody in the flesh. Lagyan ng katawan. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Yan ang mga term na ginagamit natin. Amen? And, of course, Jesus Christ existed in the Old Testament. And He appeared, ang tawag nun, pre-incarnate. We understand that Jesus Christ pre-incarnate in the Old Testament in the form of the angels of the Lord. Okay? In the angels of the Lord. Another form is through Melchizedek. Amen? Ganon ang mga pagpapakita ni Jesus Christ doon sa Old Testament. It is because no one lived, none see God and live. Ibig sabihin, walang nakakita sa Diyos at mabubuhay. Lahat talaga mamamatay. No? So, delikado po na makita natin ang Diyos. That is why in the New Testament, kailang magkaroon siya ng katawan ng tao so that the will of the Lord or the will of God might be fulfilled. No? What is the will of God? Redemption. Salvation. Yan ang kalooban ng Diyos sa buhay ng tao. Alright? Yan ang bottom line ng lahat. Oo. Yan ang purpose kung bakit siya pumarito sa lupa at mamatay sa krus. Amen? Yan mga kapatid. Ha? So, yan ang pag-aaral natin in the last weeks. So, today, napag-aralan din natin dati ay why virgin birth. Kaya, bakit kailangan maging virgin birth si Jesus Christ through virgin birth. Number one is through prophecy in the Old Testament ay sinabi na talaga doon sa Book of Isaiah na through virgin birth. Another reason is that when you're talking about or studying about the why it's necessary to be virgin birth of the Lord Jesus Christ is that to preserve the purity, lineage, and then another is it is in the Old Testament that already prophesied also that when God talked to David, so He's talking about the throne of David. The throne of David. Alright? Na ang uupo doon si Jesus Christ. And the throne of David in the book of Revelation is the throne of God. Kaya nga, I will establish the throne forever. Because it is not talking about the throne on earth, but throne in heaven. The throne of God. Forever. Wala namang throne of God on earth forever. Alright? But we are talking about throne of David in heaven. Alright? So, ganun siya. No? And saan si Jesus Christ ngayon? Si Jesus Christ ay sitting in the right hand of the throne of God. No? So, ganun yan. Kaya hindi basta-basta na yung madungisan, no, ng kasalanan yung pagkasilang ni Jesus Christ. Even if sabihin natin na ipinanganak siya ng tao ni Mary, but it was the operation of the Holy Spirit. It was the operation of the Holy Spirit. Yung conception ni Mary is the operation of the Holy Spirit, not by union. If it is by union, now Joseph is his father. Alright? If by union. But it was not. Joseph was his legal father on earth. Because his father talaga ay God the Father. Amen ho ba? Kaya kailangan maging virgin birth. Alright? Now, naunawaan ninyo, mga kapatid.
So, ganun yun. Even kung nakikita natin ang ibang mga grupo na they are praying unto Mary as the Mother of God, that is very false. Mali na mali talaga. That Mary is the Mother of God. Si Saint Augustine ang nagpasimuno niyan eh. Sabi nga, if you are going to study bibliology, Saint Augustine was the father of all corrupt doctrine. Alright? Kasi doon sa kanyang doktrina na idinecree at tinuro sa Roman Catholic and Orthodox Catholic, doon itinuturo yung Mary, the Mother of God. Mary is not the Mother of God. She is the Mother of Jesus Christ. Yan. Minsan ang tao hindi maintindihan yan eh. Hindi mo talaga maintindihan yung doktrinang yan once unless if you are not studying Christology. Kasi if you are going to study Christology, two things, lagi kong banggit-banggitin sa inyo ulit yan para maitanim sa itiisipan niyo yan. When you study Christology about the Lord Jesus Christ, two things, huwag niyo kalimutan, His person and His works. His personality ba? Pag ang personality ang aralin mo about the Lord Jesus Christ, you are studying the humanity of Jesus Christ and His deity. Dalawa. Hindi mo pwedeng sabihin, isa lang ang aralin mo about the Lord Jesus, His humanity lamang. Oh, tao siya, hindi siya kasi bakit siya Diyos? Mayroong bang tao na Diyos? Parang ganun ba? Hindi mo maunawaan yan. Kung hindi mo aralin yung dalawang bagay, His deity mean ang kanyang pagka-Diyos, and His humanity. Ano yung humanity sa Tagalog? Ang kanyang pagkasangkatauhan. Ang kanyang pagkatao ba? Oh. Ganun. And then His works. His personality or His person and His works. And if we are going to study about His personality, do not forget humanity and His deity. Ganun ang pag-aaral. Otherwise, hindi mo maunawaan na si Jesus Christ ay Diyos. Because the Bible is teaching about Jesus Christ that He is also God. Maraming mga bersikulo na magsasabi si Jesus Christ is God. Marami. Yung the word Son of Man pa lang. Akala ninyo yung Son of Man ay Son of Man lang talaga. Kung Son of Man ang title na aralan natin for the Lord Jesus Christ, Son of Man is a title of God or Jesus Christ being His deity, being God. Oh. Kung Son of Man ang aralin mo. Oh. Son of Man alone pa lang ha. Book of Daniel, Book of Isaiah, Book of Revelation, Son of Man, binabanggit. Book of Matthew, nandun. Alright? So, ganun siya. Now, today, do not forget ha, Mary is not the mother of God, but Mary is the mother of Jesus. Jesus, yung ang pagkatao ni Jesus Christ, yung humanity niya. So, ang mother niya, si Mary. Pero she is not the mother of God. Kasi, Holy Mary, Mother of God, full of grace. Wah, tayo dyan. Okay? Hindi po yan, ha? Now, even si Mary, she worshiped God. She worshiped the Lord Jesus Christ. Open the Bible in the book of Luke chapter 1 verses 43. Umpisa na sa 43. Luke chapter 1 verse 43. Umpisa natin. Tingnan mo doon. And whence is this to me? Sinong nasalita dyan? Si Elizabeth. Asawa ni Zacarias. Nanay ba ni Juan ba? John the Baptist. Mga buntis pa sila ba? Okay. And whence is this to me? That the mother of my Lord? Saan ang mother of God dyan? Mother of my Lord. Lord niya na si Jesus Christ. Oh. Okay? The mother of my Lord should come to me. When you said Lord, it is to show that you have faith in the Lord.
Okay? If you study the Bible. And then in verse 44, for lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in my ears, hoy, kumusta ka na, Elizabeth? Pinsan kasi yan sila. Oh. The babe leaped in my womb for joy. Oh. Si John the Baptist daw, nasa sinapupunan ng kanyang tiyan ba? Sa kanyang sinapupunan ba? Oh, talagang nagbubukol, gumagano. Oh, di ba? Gumagalaw, ganyan. In verse 45. And blessed is she that believed. Oh, di ba? Mapalad yung nanampalataya. Hindi yung believe na niwala, ha? Mapalad yung nanampalataya. Yung kay Jesus Christ as Lord. For there shall be a performance of those things which were told, hear from the Lord. Mayroon bang sinabi na ni Gabriel na ganito ang operation niyan? This is, wag kang magtaka na ikaw ay maglilihim, mayroong, ikaw magbubuntis, ganito, ganyan. And sabi nga ni Mary, hindi naman, wala pa naman ng nakaano ako sa tao, wala pang kasiping sa ganyan. Hindi, by the operation of the Holy Spirit yan. Oh, so ganon. So, and there sabi niya, yung performance yan ba? Oh, kung may nanampalataya dyan, ibig sabihin, nanampalataya pagdating ni Jesus Christ, ay, mapalad yan. Maliligtas ka. Which were told here from the Lord. And verse 46, tingnan mo. And Mary said, yan, dito na. Si Mary, she worshiped the Lord Jesus Christ. Not the Lord Jesus Christ worship Mary. Eh, ginagawa ng iba, they worship Mary imbes kay Jesus Christ. Which is wrong. Walang sinabi sa Biblia na si Mary, gin-worship siya ni Jesus Christ. Wala. Even si Jesus Christ nga, hindi niya kine-claim in the Old Testament, in the entire New Testament books. Walang binanggit talaga na Jesus Christ, He claimed to be, He claimed that His father is Joseph. Wala. Okay? Bakit? Kasi ang father niya in heaven. Nanawaan niyo? And Mary said, sabi niya, my soul that magnify the Lord. Magnify, you praise God. You worship God. This is how you, ginawa mong dakila ang Diyos sa buhay mo. Ginawa mong dakila ang Diyos sa lahat ng sangkatawan. This is how you magnify God. Okay? So, she worshiped the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi niya, my soul that magnify the Lord. Oh, tapos sabihin mo, manalangin ka doon kay Mary? Hindi, si Mary nga naglingkod sa Panginoon eh. Nagpupuri kay Jesucristo eh. Amen ho ba? In verse 47, huwag niyo kalimutan yung mga bersikulo yan. And my spirit hath rejoiced in God, my Savior. Kaya kung buhay lang si Mary ngayon, nasa harapan niyo, tapos pupunta siya doon sa Quiapo, sabi, kayong mga mangmang talaga kayo eh. Sabihin siguro niya, huwag niyong sambahin niyo ang Diyos ni si Jesus Christ. Bakit niyo sambahin yung ako? Mukha ko, hindi ko naman mukha siguro yan. Ibang mukha yan. Okay? Mga kapatid, maliwanag ko sa inyo. Oh, mahalaga po yan eh. Sa book ng Christology. Okay? Now, at naaral din natin, Mary was not immaculate conception or immaculate. Yung immaculate kasi, itong mga Catholic, no offense. Kung sino mga Katoliko dito, baka mga sabi na, Pastor, babalik na ako sa pagkatoliko ko kasi ibang preaching mo eh. Oh, ganun. No offense. Yung immaculada na word, even in the Bible, wala kang makitang ganyan. They enacted. Okay, sabi ko sa inyo, sa Trail of Blood, ituturo din natin yan eh. Doon mo maintindihan na talagang yung mga Catholic and Orthodox, even the Orthodox, and even the Protestant, they have still hung over in the doctrine. They legislate law rather than following what is the Bible has said. They enact it. They make it into law.
para susundin ng tao. Ganon ang ginagawa nila. Mayroong mga councils kung tawagin. Council of Hippo, Council of Ephesus, ganun. Mayroong mga ganon. Council of Rome, ganun. Council of Constantinople. Constantinople, Istanbul, sa panahon ngayon. In Turkey. Ganon. Alright? And then, so, yung immaculate, ang meaning ng immaculate is sinless. Hindi sinless si Mary. Mary is still a sinner. That she need the Savior. Yan ang maliwanag ko. She needs Savior. She need the Lord. She is not sinless. Kung sinless para si Jesus Christ. Amen? Siya lang dapat pinako. Ang pagkapako ni Jesus Christ ay dalawa yon. Si Jesus Christ at ikaw. May bersikulo dyan. Dalawa yung pinako doon. Si Jesus Christ at ikaw. Kaya nga sabi doon, kasamang pinako ni Jesus Christ, ang dati mong ikaw. Oo. Kaya nga ang tawag nito yung larawan noon ay noong ikaw ay inilublob sa tubig. Kasi kasama ka nga namatay ni Jesus Christ. Dati mo ikaw ba? Tapos nung umahon ka sa tubig, yun din po yung si Jesus Christ ay nabuhay muli. Resurrect ba? Ganon din ang itsura mo. That you should walk in the newness of your life. Di ba? Ganon yun. So now, just give me 12:15. Magano tayo? Mag-adjourn tayo. Adjourn talaga, sinit. Para hindi maimpit. Hindi maimpit ba? Maimpit. Ini-impit daw nila si pambihirang sinit yan. Okay. So, yun naman ang pag-aralan natin last week, ha? Ngayon naman, pag-aralan natin, the nature of Christ as human. Okay, dito tayo. Yung mga nakaraan ay ang kanyang pagka-Diyos, ang inaral natin. Okay? So, ngayon naman, His humanity. Okay. The humanity of Jesus Christ has never been the subject of widespread theological controversy down through the centuries. The Docetists of the 2nd century AD denied the reality of Christ's body. The Apollinarians of the 4th century AD declared Christ was two-third human. Ayaw mo ng half ba, parang ganon, mga two-third human, tapos one-fourth naman ang kanyang pagka-Diyos. Kita mo, Brad, mayroon talagang mga kataruan na ganyan, you know? Si Jesus Christ daw ay one-fourth ang kanyang Diyos at two-third naman ang kanyang pagkatao. Parang ganon, half ba, pambihira talaga. Saan doktrina nakikita yan? Siguro dahil umiiyak siya, tapos ganito, ganyan, no? Parang ganon. Wala namang ganyan. Ano bang klaseng doktrina na yan? Alright? Tapos, yung Eutychians naman believe his body was actually divine. O ganon. Kaya ang ginagawa ng mga katawan, sinamba talaga yung katawan dito. Mayroong isimbolo ba, katawan ni Jesus, kaya divine yan. Ganito. Ganon ang ginagawa. No? So, talaga hindi mo talaga masisisi din sila. No? But for the most part, however, the various branches of Christendom have held to the full humanity of our Lord. Now, naniwala tayo na si Jesus Christ is man. 100% man. Kung humanity ang aralin natin. Alright? Kung hindi siya human, ba't siya nasasaktan? Ba't siya lumuluha? May Diyos bang lumuluha? Palagay niyo. Hindi pwedeng luluha ang Diyos. Sa galit niyan, ibang klaro, baka maano yan Di ba? Diyos yan ba't masasaktan ang tao? Ikaw daw, pag sinugatan ka, masasaktan ka, hindi. Abay, masakit. Hiwain lang dito. Maglaslas ka nga lang pagka hiniwan ka ng girlfriend mo, brad. Hindi basta-basta. Yung iba nga, yung mga babae, pag iniwan ng mga boyfriend nila, pag naglaslas, abay, masasaktan talaga.
Oh, yung iba nga, umiinom ng Clorox eh. Hindi na nakaabot ng Valentine's Day. Okay? Ay, gano'n naman talaga. Pag masasaktan ka eh. Oh. Siyempre, in love ka eh. Hindi naman tayo invincible pagdating sa pag-ibig. Pag once na umibig ka, kalimutan mo lahat. Ganun yan. Ganun ang prinsipyo ng pag-ibig, bro. Oh. Kasi, pag ang utak ang umibig, wala yan. Minsan yan, hahanapin lang yan. Pera. Ganito. Mapira yan. Practical lang ginamit, utak eh. Ikaw hindi mo ginamit yung utak mo eh. Ganun. Oh, okay na yung tao eh. Mayaman yan eh. Kahit matanda eh. O, ganun ba? Yan yung utak. Pero pag ang puso, brad, ang gumana. Abay, kahit sinong Poncio Pilato pa yan. Mamahalin niya eh. Oh. Oh, ganun man. Gugulat nga ako. Sila mo, ang ganda ng girlfriend. Si Boleriano, sino ba yun? Maganda ng mga kasi tayang to. Parang ganun lang ba? No? So anyway, ganun ang pag-ibig. Kasi nga ang pag-ibig daw sabi, unconditional. Pag unconditional pagmamahal mo, wala talaga. Wala kang magawa eh. Okay? So ganun talaga. Pag-ibig lagi bubuka mo pastor ah. Bakit? Valentine's kasi, sabi nila. Oh. Pero may masaya sa pag-ibig, mayroon din mga luhaan. Okay? Oh, si Andy, luhaan si Andy. Hindi si Andy natin. Si Andy ba na Pilmar ba? Alipaya ba? Sabi ko itong alanganing mukha na to, ang lakas ng loob ng sabi ko na nga ba sa inyo ngayon pastor, dati daw umibig ka raw ng pangit at ibigin mong tunay. Ganon. Kasi daw sabi, ang pangit daw ay mamahalin ka niyan, hindi ka iiwanan yan, hindi mang babae yan, pambihira. Ngayon panahon na to, ito ng mga alanganin, yung ng babae. Oo. Pambihira talaga, wala talaga. Sabi ko, ganon pag-ibig ng mundo, brad. Oo. Ganon pag-ibig ng mundo. Nakaangkurahe lang doon sa Valentine's. Oh. Well, anyway. So, ganyan siya mga kapatid. Alright? So, pag inaral natin ang humanity about the Lord Jesus Christ, ay natural. Pagkatao ni Jesucristo ang pag-usapan natin, hindi yung kanyang pagka-Diyos, ay talagang dumaranas siya ng nasasaktan, lumuluha, nagugutom. Okay? Sino bang nagugutom? Ang Diyos ang tao? Tao? Oo. May nagtanong sa akin, Brad. Natutulog ba talaga ang Diyos? Sabi ko, maganda yung tanong mo. Ha? Pero ang kay Gary, Brad, iba eh. Natutulog ba ang Diyos? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong loob. Dahil tanging ikaw, doon ako, mahirap yon. Tanging ikaw lang daw eh. Siguro ibig na sabihin, tanging ikaw dito sa room na ito ang huhubog sa iyong bukas. Parang ganun ba? Oo. Ha? Huwag mo sana. Yan ang gusto ko sa'yo, Brad. Relate agad eh. Pasok agad eh. No? Okay. So, ang Diyos ba talaga ay nakakatulong? Palagay niyo? Pwede rin. Pwedeng hindi. Ano palagay niyo? Sa tingin niyo? Ano ba talaga? Natutulog? Tingnan natin ang Bible kung ano sinabi. Mayroon ba talaga instance na ang God ay nakatulong? Kahit lang. Brad, sabi ko, ayos yung tanong mo buti na lang naaral natin. Actually, ang Diyos ay hindi natutulong. Oo. Sabi ko, buti na lang na-encounter ko yan sa Christology. Ang Diyos ay hindi natutulong. Otherwise, pag natutulog siya, tao pala yung Diyos mo. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Siyempre, tao siya eh. Ang tao lang ang nakakatulog, hindi ang Diyos. Walang sinabi sa Biblia na ang Diyos natutulog. Pero,
may sinabi sa Biblia na ang Diyos hindi natutulog. O, sige Brad, tingnan mo doon sa Book of Psalm, chapter 4, verse 8. Psalm chapter 4, verse 8. Ang sabi ni King David, or sa sino man ang salmista dyan, sabi niya, I will both lay me down in peace. Oh. So, sa mga anak lang ng Diyos yan, ha? I will both lay me down in peace and sleep. For thou, Lord, only makest me dwell in safety. So, pagdating sa gabi, kaya pag nanalangin kayo, anak kayo ng Diyos, may protection doon. Hindi mangyayari na bangungutin ka. Bakit? God will protect you kung naglingkod ka ng tama. Ha? Pagka mamaya sabihin, Lord, kahit anong gawin ko, di ba? Antayin mo ako. Hindi yun. It will not work like that, brethren. Oo. Ano ka ba naman? Subukin mong maging sutil ka sa Panginoon. Baka hindi ka na magising. Oh, in verse 9. Verse 9, bro. Sagad na. Psalm. Saan yung Book of Psalm ko? Okay, ito. Uy, saan ka? Ay, hindi pala. Psalm 121. Oh, Psalm 121, verse 3 to 4. Okay. Psalm 121, verse 3 to 4. He will not suffer thy foot to be moved. So, ang Diyos ang mag-protect sa iyo. He that keepeth thee will not what? Will not slumber. Hindi matutulog ang nagbabantay sa iyo. Ang nagbabantay sa iyo, Diyos. And verse 4, behold, he that keepeth Israel, ang Diyos ang nag-keep ng Israel, ha? At sa atin din, shall neither slumber nor sleep. Oh, yun. So, never nang binanggit dyan, Brad. Neither na eh, nor na eh. Yung nor at saka neither, related yan sa never. So, hindi natutulog ng Diyos. Oh, hindi natutulog ng Diyos. So, mga kapatid, so about humanity of Jesus Christ, hindi yung pagka-Diyos, si Jesus Christ is also subject to hunger, weary, yung tiresome ba, yung mapapagod ba ang tao ba? Oo. At nakakatulog din siya. Kasi nga normal sa ating mga tao yan eh. Oo. Normal man sa tao. Nung nagutom nga siya, na-encounter na, nasakita niya yung fig tree, lapit siya doon. Tamang-tama man din, siguro sabi ni Jesus Christ, itong mga parisiyong ito, lapit kayo dito, kaya gamitin ko tong fig tree, ilustrasyon ninyo. Oh, lamin walang bunga, malago lang siya. Okay, so kasi nagugutom siya, from now on. Oh, from now on. Oh, from henceforth. Oh. Anong mangyayari sa iyo? Hindi ka talaga bubuhat, malalarag ka talaga. Ayun ang nangyari sa fig tree. Bakit? Sila, parisiyo, tinutukoy dun eh. O, dubli tama. Physical na fig tree. Talagang nalalaya naman. O, natutuyo. Ay, ganun din ang Israelites na yan. Pag hindi kayo maniwala. Hindi sila napalataya kay Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ subject to hungry. Bakit? Humanity nga ang inaral natin eh. Alright? Now, sa kanyang pagkasilang, he was normally delivered by Mary kasi nga tao eh. Alright? Katulad ng ibang mga bata sa sinapupunan, nabubuo si Jesus Christ like them. No? Kasi tao nga din siya. Kung aralin natin ang kanyang pagkatao, tingnan natin.
Sa Galatians chapter 4, verse 4, no? Tingnan mo yung human birth ni Jesus Christ. Galatians chapter 4, verse 4. Galatians chapter 4, verse 4, ito din yung isang study na kung saan talagang dumaranas ang Israelites ng 400 years of silence. Alright? Di ba pagkatapos ni Malakay, hindi na nila makausap ang Diyos. Hindi na nagbibigay ang Diyos ng salita. Matigas ulo eh. Anong gagawin natin? 400 years of silence. Nung dumating ang pagkakataon na hinog na ba ang panahon ba? Na kinakailangan ng si Hesus Kristo ay ipanganak. Tamang-tama na talaga. Ang empire sa panahon na yan ay Roman Empire. Under sinong Caesar? Sa pag-aaral natin. Under Caesar, Augustus Caesar. Pangalawang emperor. Ang unang emperor kasi si Julius Caesar. Ang pangalawa, nung na-assassinate si Julius Caesar, sumunod si Augustus Caesar. Kasi tiyuhin niyan si Julius eh. Tapos si Augustus Caesar na. And then, anong sabi dyan? In Galatians chapter 4, verse 4. Kasi, ang Roman Empire, mga kapatid, ay ang perfect na empire na mag-fit doon sa pagkamatay ni Jesus Christ ay ang Roman Empire lamang. Dahil ang ibang mga empire, doon sa Book of Daniel, kung aralin din natin, hindi naman 'yon ang hindi Babylonian Empire, hindi Medo-Persian Empire, hindi Greek Empire, at hindi Greek Empire. So ang perfect lang talaga ay ang Roman Empire. Kasi ang capital punishment of under Roman Empire is crucifixion. So tama lang talaga. Kaya nga sabi dyan, but when the fullness of the time was come, the fullness of the time was come, the fullness of ang paghari ng mga Gentiles ba, ng king ng Roman Empire was come. Ito na, God sent forth His Son made of a woman. Okay, made of a woman meaning Jesus Christ must underwent into a normal human birth. Yan. Kaya panahon ng Roman Empire pinanganak si Jesus Christ, called the Messiah. Okay? Made of a woman, made under the law. Made under the law meaning, ang mga Galatians kasi ay they are, kung baga ang mga Church of Galatians, they are still observant unto the law of Moses, and at the same time have faith in the Lord Jesus Christ. Hindi po ganun eh. When you have faith in the Lord Jesus Christ, you are free from the bondage of the law. Ito po yung Church of Galatians. Kaya pinaliwanag ni Apostle Paul dyan na si Jesus Christ made under a woman and made under the law, yung babae ba? Okay? But when He was delivered and He died in the cross, alright, then your faith in the Lord Jesus Christ can save you, not the law of Moses. Yan ang ibig sabihin yan. Yung Galatians chapter 4 verse 4. Yan ang study diyan. Okay? So, the Lord Jesus Christ at some point siya ay pinanganak na normal. Katulad ng tao. Okay? Yan ang called human birth of the Lord Jesus Christ. Amen mga kapatid? Now, His birth also in the book of Luke chapter 2 verse 5. Okay. Yung development of a child or development of the Lord Jesus Christ being a child dito sa womb ni Mary, normal din. Okay? Normal din. Kumbaga, dumaan din siya sa normal na process ng pinagpaglilihi ni Mary. To be taxed with Mary, his spouse, wife, being great with child. Great with child meaning
yung bata, pag malapit ng 9 months, ay talagang ang tawag niyan ay kapanganakan. Tama? Oh, malapit ng kapanganakan mo. Bakit? Ilang buwan na ba yan? 9 months na eh. Oh. Ibig sabihin, katulad ng isang tao, ay normal din ang development ni Jesus Christ doon sa sinapupunan ni Mary. Katulad ng ibang mga bata na ipinagbuntis at dumaan ng mga ilang buwan at pagdating ng panahon na kapanganakan kung tawagin, yung tinatawag na being great with child diyan sa Book of Luke ay pagsasabi na si Jesus Christ ay talagang dumaan sa normal na development. Bakit? Humanity nga eh. Pero yung pagkabuo ni Jesus Christ, huwag mong i-ano dyan na normal. Kasi nga, supernatural ang kanyang pagkabuo. Bakit? It was the operation of the Holy Spirit and not by union. Okay? Amen mga kapatid? And then in Luke chapter 2 pa rin, verse 6 to 7, tuloy lang brad. And so it was that while they were there, saan sila sa panahon yan? Sa Bethlehem na. While they were there, the days were accomplished that she should be delivered. That she should be delivered. Mga anak si Mary. And then in verse 7, and she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes. Ano ba yung swaddling clothes? Balabal or dami, clothes. Siguro tuwalya na malaki or pambalot, ganito, ganyan. And laid him in the manger. Manger meaning ano yung manger? Sabsaban. Okay. Manger. Because there was no room for them in the inn. Okay? At nung dumating nga yung mga mago dyan, yung mga wise men, yung wise men in the east, hindi wise king, hindi king ang binanggit, kundi wise men lang. Okay? Tapos wala namang binanggit kung ilan sila. Wise men ang sinabi. Ang sabi nila, 3 daw sila, si Judas, Istas, Barrabas. Sino ba yan? Tama ba yung binanggit? Si Juan pala. Si Melchor, Gaspar, tsaka si Baltasar. Ibang klase yung banggit mo, Pastor. Panay kasi ka manood ng yung mga Judas, Istas, Barrabas. Hindi naman okay. Si Judas, yung mga Judas, kasi yan, mga badmen si Istas, tsaka si Barrabas. Okay, si Barrabas, yun malala niyo si Jesus Christ, pinagpalit kay Barrabas, doon sa kulong. Mayroong dito, sino ba talaga ang palayain natin? It's Jesus Christ, o yung nasa kulungan. Yung nasa kulungan, palayain, Jesus Christ, crucify natin yan. Si Barrabas yun. Okay. Okay. So, si Jesus Christ undergo to a normal process bilang bata na nagde-develop sa tiyan ng kanyang ina. The mother of Jesus, not mother of God, mag-ingat tayo dyan. Okay. So, Christ was born of a woman. And Christ had a human genealogy. Alright, human genealogy. Ano ba yung genealogy? Genealogy yung lineage. Okay? Mayroon siyang human genealogy. Okay, ganito yan. Ang genealogy ni Jesus Christ, kung Book of Matthew ang pag-usapan natin, yung pagkatao ni Jesus Christ, ba pinanganak siya, ganito, ganito. So, sa Book of Matthew, inumpisahan na Jesus Christ, tingnan natin sa Matthew chapter 1, brother. Okay. Matthew chapter 1, mayroong binanggit dyan sa Matthew chapter 1. Okay. At sa verse 1. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Okay. So, ang pagkapresenta ni Apostle Matthew about Jesus Christ is what? He has a human genealogy called the legal genealogy kung tawagin. Kasi ang end nung pagkapresenta ni Jesus Christ doon sa book John Panbrad at sa verse 16. Tingnan mo.
Sa verse 16, ang sabi dyan, and Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. So, alam naman natin na si Joseph at saka si Mary, walang union. Tama ho ba? So, ibig sabihin, paano maging anak ngayon na hindi mo man yan, hindi mo anak eh. Tama ho ba? Halimbawa, ang asawa mo, naglihim. At alam mo na, sinabi na, oh, yung bata na yan ay hindi sa iyo yan. Oh, sinabi na ng asawa mo. So, magbigay lang tayo ng istorya, kunyari, oh, hindi ko naman sinisira ko yung pamilya ninyo, pero ito lang, ganito lang ba? Oh, yung, ha? Sa tulpo. Sa tulpo, nangyari. Tama. Ganun. Okay. Paano kasi Sir Tulfo? Ganun, sabi niya. Yung anak nagtataka ako eh. Kano, yung bata eh. Hindi naman ako kano eh. Hindi naman ako kano. Ganun. Ganon. So, meron ganyan, no? So, paano mo maging anak yan? Hindi magagalit ka. Alam naman ang story natin kay Joseph at saka kay Mary, di ba? Habang nag-iisip si Joseph, ano kayang gagawin ko nito? Wala yan. Ito, ganun. Di ba? So, nag-intervene ngayon si Angel Gabriel. Oy, huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Hindi, alam mo ba, doon sa Book of Luke, alam niyo ba, nung kausap ni Angel Gabriel si Mary, ang sabi ko ng angel, Hail! 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 Ibig sabihin, salutation kaya ng mga hari yan. Thou art favored among women. Parang ganun ba? Pinili ka ng Diyos. Sa lahat ng mga babae dito, ikaw talaga? Oo. Ganun ba? Bakit? Iba kasi si Mary. Iba si Mary. Kaya nga mga kapatid, si Joseph, si Jesus Christ, if we are going to study His humanity, si Jesus Christ may lineage yan na called human lineage. And doon sa Book of Matthew, ang pagka-present kay Jesus Christ to Joseph, His royal lineage and His legal lineage. Legal. Kasi maging adopted yun eh. Adopted son. Di ba? Ganon. Walang yun nangyari. Whereas, doon sa Book of Luke, di ba mayroon din paliwanag doon eh, si Luke, kung ano ang lineage ni Jesus Christ. Doon sa Book of Luke naman, pagkasabi doon, Luke Gospel presents the human lineage of Jesus Christ from Adam. From Adam. Alright? Sa hermeneutics na pag-aaral, kasi ang presentation ni Luke ay going to Adam, whereas kay Matthew ay going to King David. Kay Luke ay going to Adam. Kung baga, ganito yan. God, pagdating kay King David, nahati sa dalawa ngayon ang lineage ni Jesus Christ. Sino nagpaliwanag dyan? Book of Matthew and Book of Luke. Sa Book of Luke, ang paliwanag doon ni Luke, sa lineage ni Jesus Christ, si Jesus Christ, anak ni Mary, na anak ni Heli. Patungo doon sa kay Nathan, na matandang kapatid ni Solomon, na anak ni King David. Whereas, kay Matthew, ang paliwanag, si Jesus Christ na anak ni Joseph, at dumaan kay Zerubbabel sa ganito-ganyan hanggang sa patungo kay Solomon at kay King David. Pero dito sa kay Luke, kay Nathan, hindi binanggit si Solomon. Anong ibig sabihin, Pastor? Kasi dito sa kingship, sa king, mga king kasi dito sa kabila Dito sa kabila, hindi. Dito sa kabila kasi, pagdating kay King Jeconiah, nagalit ang Diyos. Mula dito, wala nang hari na darating pa sa iyo, may panganak sa iyo, dahil alam mo naman ang kasalanan ni King Jeconiah Nandun yun sa Book of Jeremiah, panahon ni Jeremiah yun Okay? So, naputol doon. So, hanggang sa dumating kay Joseph, hindi na king. Hindi na king Si Joseph, si Zerubbabel, hindi naman sila mga king na Kay King Jeconiah lang, and then King Zedekiah, tapos
punta na sila, na captive na sila patungong Babylon under ni King Nebuchadnezzar. Whereas dito kay Luke, talagang tuloy-tuloy ang pagkasabi hanggang kay Adam. So, kung hermeneutics pag-aralan natin, sa dalawang yan, kung royal lineage lang pag-usapan, dito talaga kay Mary. Kay Mary patungo kay Hili. Pero kung legal son ang pag-usapan, dito kay Joseph. But they are both royal lineage because they came from King David. Yan. Pastor, ano bang significance ng mga pinagsasabi mo? Para maintindihan natin na si Jesus Christ may dalawang linya. Okay? Royal lineage at saka legal. Bakit legal? Adopted? Kasi it pictures us Gentiles that we are legally adopted to be Israelites. We are legally adopted. Bakit? We are adopted by faith in Jesus Christ. We are adopted as sons of God, not only the Israelites. Kasi ang Israelites nga ang pinili ng Diyos eh. Pero dahil sa katigasan ng puso nila, tayong mga Gentiles na-engraft sa doktrina ni Apostle Paul. Na-engraft meaning pag sa farming ka, mayroong tanim dyan. Halimbawa, ang tanim mo ay kalamansi. Mayroon din pwedeng i-engraft dyan eh, sa mga agriculturist na hiwaan nila tapos ilagay doon yung ibang tanim tapos mabubuhay nga naman. Mayroon ganun eh. Graft yan, yung tawag yan eh. Grafting, yan, tama. Yan ang term. Oo, yun ang mahirap no. Pero mabubuhay kaya yun kung siguro pareho siguro dapat ang ano. Pero basta may grafting diyan yun. Sa ano yan eh, sa agriculture lang yan eh, yung term na yan. Yung grafting kung tawagin. Oo. Yun. Kaya nga ibig sabihin yan, tayo kasi it pictures the Gentiles, brethren, na tayo ay adopted into God. And so therefore, dahil kay Jesucristo, mayroon tayong royal, kaya nga tawag sa atin, royal priesthood nga eh. Oo. Bakit? Katulad ng mga Hudyo, kaya nga sa, sa distinctive natin called, mayroong isa doon na priesthood of all believers. Oo. Hindi man tayo mga pare, pero mayroon tayong duties and responsibilities na dinala natin, na kung anong dinala nila, nadala din natin. Ibig sabihin, mayroon tayong responsibilidad ba na kung ang mga pare, trabaho nila, bring people closer to God, tayo din mayroon ganon. We are bringing people closer unto God. Yan. Kaya mayroon tayong priesthood of all believers. So, ganyan mga kapatid. Si Jesus Christ, mayroong dalawang linya, kumbaga, kung aralin natin yung kanyang pagkatao. Okay? Nandito na sa pagkatao ni Jesus Christ, yung JT, tapos na eh. No? So, Christ never claimed to be the son of Joseph. He was called that a few times, but only by those unacquainted with him. Okay. Dito naman mga kapatid, bilang tao, makikita mo na in the entire Bible, walang sinasabi na si Jesus Christ one time or any instances that Jesus Christ said, my father is Joseph. Wala. Kaya nga, naalala ninyo sa isang instance na sabi, mayroong doon na, hinahanap ka ng iyong mga magulang. Di ba? Nung andun siya sa nakipagtrastasan siya sa mga kaharap niya, mga parsiyo, mga pare, at namangha ang mga tao sa kanya. Sino ba itong tao? Sino itong batang ito? Bakit di ba? Is he the carpenter's son? Parang ganun ba? Di ba? Naalala ninyo? Tapos, nung sinabihan siya, hinanap ka na ng mga magulang mo. At ang sagot niya, sino aking tatay? Sino akong magulang? And I'm doing here the Father's business. The Father's business niya, because he is trying to point out na ang Father niya, God the Father. Yan. Naalala ninyo? During the ministry of Jesus Christ. Andiyan yan, pag binasa natin ang four Gospels books in the New Testament. So, ganun ang ibig sabihin mga kapatid. Bakit? Kasi,
when we are trying to study His Jesus Christ as humanity, He did not claim that He was the son of David, as He was the son of Joseph. He did not. Walang binanggit sa Biblia na ang aking ama ay si Joseph. Wala. Bakit? Kasi it must be projected that the Messiah, Jesus Christ, has a father called Heavenly Father. Kaya no wonder, doon sa Book of John, ang panalangin niya lagi, My Father. Di ba? Naalala ninyo? Okay? Kasi he's referring to his Father, which is God the Father. Amen ho ba? No? Pero ang kanyang pagkatao, wala siyang binanggit na ang aking ama ay si Joseph at ang aking ina. Oh. Di ba sabi nga niya, ang aking ina nga itong mga ano itong mga nasa harapan yung mga kababaihan. Bakit ganun lang ba? No? Oh. So yon ang pag-aaral natin about the human birth of the Lord Jesus Christ. Okay? Next week, ang pag-aaralan naman natin ay Jesus Christ had a normal human development. Okay? And so on and so forth. Jesus Christ has a typical human appearance. Jesus Christ had a tripartite human nature. Human nature meaning si Jesus Christ ay mayroon ding soul, mayroon ding spirit, and mayroon ding body. Okay? Katulad natin. Kasi nga, siya ay tao. Okay? Pero huwag mo sabihin na siya ay tao lang. Hindi. Mali yun. Siya ay tao. At siya ay Diyos. Walang ganun ba? No? Kasi pag sabihin mo, siya ay tao lang. Mahirap yun. Hindi tama yun. Oo. Okay? Kasi may marami mga instances sa Biblia na ipinakita talaga yung kanyang pagka-Diyos. Di ba? Amen, mga kapatid? Any question? Any question? May tanong ko pa kayo? Dahil bumula kayong tanong, ako magtanong. Okay? Is Jesus Christ God? Yes or no? Yes naman. Pastor, Diyos, Jesus Christ. Okay? Diyos, Jesus Christ. Amen? Any question? Wala? I will give you 2 to 3 minutes. Any question? May naunawaan ba kayo mga kapatid sa turo natin? Okay. Baka may walang kinaunawaan ha? Pagdating sa Pilipinas ba? Kita kayo ng pastor ninyo doon. Uy, may Bible baptist dito. Pasok naman kayo. Oo. Oy, saan ka galing? Sino ka? Ako po ay si ganito ganyan. Pastor naman doon sa Riyadh. Ganito ganyan. Oh, ano ba? Ano tututunan mo doon? Ay, iba man yung tutunan namin doon. Sige, may tanong ako, Pastor. Oh, yun! The question is, under the law pa ba tayo? Hindi na. Hindi na. Hindi na? Oh, Romans chapter 10 verse 4. Oh. Romans chapter 10 verse 4. Book of Galatians, mayroon doon. Marami dyan. Romans chapter 10 verse 4, for Christ is the end of the law. Christ. Nagtigil talaga kay Yesu Kristo. For righteousness to everyone that believeth. Mayroon pa doon sa Book of Galatians. Okay? Galatians chapter 3 verse 23. Brad, tingnan mo. Galatians 3:23. But before faith came, we were kept under the law. Before faith in Jesus Christ, we were kept under the law. Sabihin, righteous na tayo. Righteous na tayo. Amen. Mami muskila? Hindi, kasi hindi yung sa amin, yung sa Proverbio ng Gospel of West tinanong niya ako, kaya mahal siya ganyan, sabi, pamunta ka ng mo. Karoon ko na ako ang judgmental niya. Kasi ako siya, best friend siya. Sabi kami lumaki sa Proverbio. Basta we are not under the law anymore. Hindi, sabi ko sa kanya, we are under grace. Sabi ko sa kanya, perfect ka na ba? Sabi niya, kasi parang pierno mo. Paano mo yung siyempre na, nalampal tayo sa ginawa ng Panginoong Jesus. Sabi ko, napaka-judgmental mo Okay. We are not under the law, shut up unto the we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. In verse 24, sabi diyan, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. And then pagdating sa 25, Brad, but after faith is come, we are no longer under the law or under the schoolmaster. In verse 26, tapusin natin, Brad, for ye are only children of God
by faith in Christ Jesus. Ganun yun. May sumpa po yung under the law, pag sumunod ka doon. Curse under the law, yes. Kasi nga, actually, ang curse noon is that you are cursed because of your sin. So therefore, para malaman mo nagkasala ka, may law. O, ganun yan. So ang nangyari, if you will observe the law, ay nanatili talagang curse mo doon. Curse of sin ba? Kaya, nanatili ka sa law. Eh, wala maka-perfect sa law. Kaya nga sabi ko sa kaibigan ko, hindi, sabi niya, sumusunod siya sa sa pagiging mabuti siyang tao, dahil sa hindi sa mabuting gawa. Pag sa mabuting gawa tayong pag-usapan natin para makarating tayo ng langit, wala, laglag talaga tayo. Laglag ang term. Bakit? Kasi sabi kasi doon sa Book of Galatians, you are fallen from grace. Laglag ka talaga. Basta hindi daw siya nangangaliwanan, hindi daw siya wala yun. Basta dapat i-point out sa kanya na by faith in Jesus Christ dapat. Otherwise, if he has faith in Jesus and also working with the law or living with the law or living kumbaga patuloy siyang gumagawa ng sarili niyang kabutihan para masabi na ligtas, mahirap yun. Oo. Hindi kasi sabi niya sa gusto, sinner daw siya, di pupunta ka impyerno. Lahat naman sinner eh. Hindi, sabi niya, sinner, di pupunta ka impyerno kasi sinner. Ay hindi naman. Sinner can go to heaven if he has faith in the Lord Jesus Christ. Righteous na nga tayo. Ganun siya. Okay? Amen? I hope maliwanag sa atin yung kaligtasan natin. Praise God. Sister, may tanong ko kayo? Okay. Oh, you. Tanong ko lang. Iba lang tayo mga mananampalataya. Tatanggap ng puto ng kuha. Ngayon, iniisip ko lang. Kasi ang pastor, matindi ang pagtitiis isa sa amin. Siguro mas... Nakita mo pagtitiis ko, Brad? Hindi lahat ng pastor. Nakikita ko lang kasi lahat ng kapakumbapan, pakikisama, andun eh. Siguro magkakaiba kami ng putong na matatanggap isa sa'yo. Kasi matindi pag-isikap ng isang pastor eh. Okay. Ano kaya pastor? Yung mas mataas kaya yung putong ng kuha na matatanggap mo kaya sa amin. Ano kaya pagkakaiba? Abay, maganda pag-aralan din yan, Brad. Yun. Kasi pag hindi pagtitiis talaga, yung pakikisama, ugali. Mas ugali ng isang ganun. Ang crowns, kung aralin natin yung crowns under the eschatology, kasi ang crowns nandoon sa eschatology yan, na topic, okay, na module. Okay, just a glimpse. Ang mga pastor, iba ang mga crown, there are 5 crowns. Okay, there are 5 crowns. Na ma-attain ng mananampalataya. Mananampalataya ako, mananampalataya kayo. Alright? So, mayroon doong in the study, mayroon doong reward or crown na para sa pastor lamang. The work of the pastor, alam niyo kung ano? To feed the flock. To oversight the flock. So, ibig sabihin, hindi nagagawa ng normal na miyembro, but the pastor. So, mayroon doong sinasabi na gano'n. So, sabi nga nila, ang pastor, makakuha ng perfect na crown. Pero mag-ingat tayo. Kasi, halimbawa, kahit pastor man ako, I can lose the reward. How to lose the reward? Do sin. Do sin and you will lose reward. Ganun lang. Halimbawa ako, gaging pastor, gagawin ko ang ano-anong ginagawa ko dyan, I can lose the crown. I can lose ang crown. Ay, mas magkaroon kayo ng 4, ako, baka magkaroon isa. Kasi, ang lahat naman ng palataya, when you have faith in the Lord Jesus Christ, automatic may 1 crown. Okay? Crown of salvation, meron ganun din eh. Nung naligtas ka, may isang crown dyan. Ganun siya. No? Amen, magpatid? Praise God. Sir, kasi parang yung tinanong ko nung last Friday. May reward daw po ba siya? Hindi. Ang tanong ko doon, si Bene? He lost. Hindi, He lost many. He lost many. He lost many. Sabi ko, save ba siya, Pastor? Sabi kung save siya, wala na. Mayroon kasi isang crown dyan na para sa mga save lang. Ay, yung na-save ka. Save. Mayroon. Pero warang yung ibang crown. Ngayon, you cannot lose the crown of being saved. Pero yung ibang crown, ibang mga crown,
Masasabi kasi no, do not no need to be offended with me. Ito lang naman ay preferensya ko lamang. No? Ang nakita ko kasi sa kanya, alam ko naman ginagawa niya. Marami nga nagagalit sa kanya eh. So, nagmura pa nga siya eh. So, we are entitled. No? Pero, sa tingin ko, manghihingi naman yan siya ng patawad sa Panginoon. Oh. Ang ganun lang, ang term siguro na masasabi ko ay he is compromised. He is compromised. He is deceived, actually. Kasi, Brad, kung talagang gusto mong magpolitika kayo, mag-resign muna kayo sa maging pastor. Kasi madudungisan talaga eh. Madudungisan talaga eh. Yung mga picture na lumabas ang dila niya, sa Facebook naman na yun eh. Sa Facebook niya yun. Yung para siyang, parang nakahuba, sa Facebook yun eh. Niya. Oo, hindi naman yun katang-isip ng mga kinuha sa Facebook niya, tapos binroadcast, ganito ng mga vlogger, ganito, ganun. Hindi kaya nagalit siya. Oo. Ganun yun. Magaling si Dante Collado doon. Yung dati na Dante Collado ganun nun eh. Oh. So anyway, ganun lang. Natisip na yun. I believe na ligtas siya. Grabe naman, pastor. Pastor ka, nagtuturo ka for how many years and you're professor. Hindi ka ligtas. Kaya yun. Sinayang lang daw niya yung... Ano lang yan? Na-deceive yan. Ang tawag dyan, na-deceive. Na-compromise ba? Di ba pag na-compromise na, nadungisan, nasira, ganun. Yan man ibig sabihin. It doesn't mean na nawala yung pagiging purity mo, ganito. At the start, mayroon. Pero along the way ba? Ganun yun. At ang tawag dyan, mga kapatid, ay mananagot ka naman sa Panginoon dyan eh. Mananagot ka sa Panginoon dyan. Oo. Ganun lang naman. Oo. Amen mga kapatid? Ano question ba? Kasi may pasok pa itong mga to. Tayo manalangin. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. We thank you, O God, for we thank you for thy guidance unto us and your grace, O Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong salita at sa pagmamahalin po sa amin. Patuloy mong gabayan kami, ang church na ito, ang bawat isa. Pagpalain niyo po at ingatan niyo po kami sa aming patuloy na temporary paghiwalay, Panginoon naman ko, like sa aming kapatid ng babae, ihatid nila Brother Ailey, gabayan niyo po sila at ingatan, at iwas na magkapamakan, pagpalain niyo po ang trabaho, ang kanilang mga pamilya, kami lahat, pagpalain niyo po kami, O Lord. And all these things, we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. 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 Big time.